Oh. Hello, Okay. magandang hapon. Yes, magandang hapon po. Maulang hapon po sa inyong lahat. Oo, kumusta po kayo? Kayo po sana ay hindi naman masyadong napipinsala ng Oo, baha. oo. Actually, marami ng baha sa Metro Manila. Oo nga daw, malakas ang ulan. Pero Okay. tuloy pa rin po ang ating farmer's talk ngayong araw ng Martes, Yes. 4:30 po hanggang 5:30 ng hapon. Okay. So, maganda po yung ating topic ngayon. So, yung iba medyo parang na-overlook natin pero nangyayari po talaga to. Oo, akala natin ngayon lang to, ang tagal-tagal na Matagal pala. na. So, ang ating po namang magiging paksa ay space farming o pagtatanim sa kalawakan, sinusubukan na sa pamamagitan ng closed ecological system at iba pang Ayan. sistema, no, sa kalawakan. Yan. Ayan. Okay? So, unang tanong siguro natin, para alam nung ating mga kaibigan, awareness kasi tayo pag Martes, Oo, yan. kung anong mga ginagawa ngayon sa mundo. Ano ba yung sinasabi nilang closed ecological system or space farming? Oh, yan. So, yung space farming, more on sa international kasi to eh. So, ito, nag-experiment sila without sunlight. May mga artificial sunlight silang ginagawa. So, hanggat maaari, walang lupa na connection. Okay. So, walang nitrogen or walang oxygen. So, mga artificial kumbaga lahat. Yan. Oo. Kumbaga lahat sinusubukan nila para ika nga ay makapagtanim sila ng walang masyadong kondisyones. Oo, involve ang environment, parang ganun. Oo. Kumbaga, andyan yung mga posibilidad na magkaroon ng human life dahil mapatubo. Yes. Basta tama lang yung atmosphere, ano pa ba? Temperature, Radiation, sanitation, hygiene, tubig, at pagkain sa kalawakan or space. Oo. Yan po. At saka ang gusto nila dyan, yung hindi na masyadong lalabas ka pa. Alam naman, bumalik ka pa ng Oo, mundo. kumbaga, andyan lang lahat ng pangangailangan sa farming, andyan lang sa paligid. Paikutin lang ng paikutin. Balita ko dyan, ihi ng taong ginagamit nilang pandilig. Oo, yun. Oo. Urine. So, Oo. syempre, nitrogen. Oo nga. So, marami na pong experiments and syempre, iugnay din natin yan kung bakit, ano bang kahalagahan yan, di ba? Oo, yes. Bakit natin dinidiscuss dito ngayon? Mhm. No? Ano ba ang mga pakinabang sa atin? Ayan po, unang-una, para pag-aralan ang biosphere ng mundo. Ayan. Tapos pangalawa, para paghahandaan ang anumang magiging kakulangan sa tubig sa hinaharap habang pinanatili ang mabuting kalidad ng tubig para sa tao. Okay, and number 3, para ito ang maging life support system sa panahon ng space flight sa loob ng space station o para kayanin ang paninirahan sa kalawakan. Yun. Yan. Kumbaga, ito ay para bang lahat ng pangailangan mo dito mo na lang kukunin lahat. Oo, yan na. So, wala lang masyadong kakalanganin pang, syempre, mabawasan din yung cost. Isa rin yun. Hindi lang sa loob ng, kumbaga, hindi lang astronaut ang mga kailangan nito. Oo. Pwede na rin tayong mismo na andito sa lupa. Oo, kasi ang balita po ay nasa internet naman. Alam niyo naman na itong space farming nila ay gusto na mapag-aralan din kung paano gagawin to sa mga in daily life siguro. Pwede natin i-adapt kahit na andito tayo sa Pilipinas or nasa mundo. Kasi kung talagang sa tagal na tagal, over 30 years pa lang o mahigit pa. 1960 pa actually ito nag-experiment ng NASA po yan sa mga astronaut, mga botanist, mga horticulturist. So mga specialist po talaga yung gumagawa nito, yung space farming. Yes. So bago po ang lahat, para mas makatulong sa ating paliwanagan, atin po naman panoorin muna ang ilang videos na makakatulong sa pagpapaliwanag ng ating talakayan. We've been testing a variety of different crops to grow in veggie. We began with leafy greens, specifically this red romaine lettuce, which was selected because of its small size, its high growth rate, its excellent germination, and also the
lettuce has very low natural microbial levels associated with it, so it would be safe for the crew to eat. The astronauts harvested the lettuce that's been growing for 33 days, and the harvest had two parts. First, they harvested some leaves from each plant for consumption, and they had a little bit of a celebration, and then they harvested the rest of the plants for our science. So those plants were harvested into foil and frozen in the -80 freezer on ISS, and they'll be returned to us to do analysis of that tissue. In terms of how safe the food is, we assessed that by first growing a set of lettuce in space and having it returned to Earth last year, where we tested a number of different aspects of that crop. We looked at the food safety of that crop, and we didn't find anything that led us to believe that it wouldn't be safe to eat. To grow enough food, to support the crew takes up a lot of volume in a spacecraft where volume is very expensive and it's limited. We're trying to grow highly productive plants and plants that are a very small stature, and so we select crops that have a very high edible proportion of their yield. This is called the harvest index, the proportion of the edible biomass to the total biomass. For the first crew to Mars, they're probably not going to have a lot of food processing or food preparation equipment, and they may not even have cooking equipment. And that's how it is on the space station right now. They don't actually have an ability to cook any food up there. So all of the food that they're growing is what we call pick and eat. It has to be able to be eaten fresh. So we've been looking at lettuce, other leafy green vegetables, dwarf tomatoes, dwarf peppers, radish, potentially some herbs that can be picked and mixed in with a packaged diet. And we're even starting to look at small fruit crops. We've been testing some dwarf plum trees. But again, these are all things that can be eaten fresh. Once we are established on Mars and we have a long-term base, we may have more equipment to be able to process and cook food. And so then things like sweet potatoes or white potatoes or beans could easily be grown and used to provide food for the diet. So we're testing both types of scenarios, but for now we're concentrating on what could be cooked or what could be picked and eaten without cooking. So we've had a lot of feedback from different crew members who were on the space station during the first veggie test and also during the second test where they were allowed to eat the produce. In the first test, I think the crew actually really wanted to eat the lettuce, but they were good. They sent it all back to us. But the consensus was that we need to be growing more vegetables in space station, that they really want to grow things that they can eat more than ornamental crops, and that this is something that the different astronauts really couldn't imagine going for longer or farther into space without having this little slice of Earth there to remind them of home. They all really enjoyed the first harvest of lettuce. All the astronauts and cosmonauts were around watching and taking photographs. And we had numerous comments and photos throughout the growth cycle about how much they enjoyed watching the plants grow and helping to mark the passage of time. In this grow out, again, we had a lot of really positive feedback from the crew. Basically, they were all there for the harvest except the Russian cosmonauts who were out on an extravehicular activity. And the astronauts saved some of the lettuce for the cosmonauts to eat for when they finished their EVA, which was really wonderful. When they ate the first batch of lettuce, their comments were very supportive and enthusiastic, and they seemed to really enjoy it. So that just made me feel wonderful that I was able to help be part of a team that could provide them with such a source of enjoyment. One thing we really hope is that the crew will be able to pick which types of plants that they want to grow in the future. So we're working to develop a crew garden mentality where they can select which crops that they'll want to grow and then eat them. So we have, a lot of steps to get through to get there, but I don't see any roadblocks in the way.
Okay. Oh, Ayan. Off the earth. For the earth, off the earth. Yes. Pero mo yun, pagkakuha lang nila, sabay kain na yun. Oo, kailangan daw fresh. Oo, kasi nakita ko lang din yung huli, kung napansin nila yung video, nilagyan lang nila ng dressing, tapos yun, Kinain na. Ayun. Magandang hapon po, Sir WBA. Yes, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes, Ayun, the magic. Ayan, magic time. Matraffic. Matraffic po ba? Malakas ang ulan. Opo. Sinasabi nga po natin dito na yung mga ginagawa na ito ay paghanda raw po sa hindi lang para sa mga astronaut sa space station na magtagal sila, no? Hindi lang basta babalik agad dahil wala ng pagkain. Kundi para daw maihanda sa pagpunta sa Mars at saka sa moon at Kasi, manirahan ng matagal. Oo. Actually, luma na yun. Huli na kayo sa balita. Oo. Kasi ako, galing na ako kila Captain Nemo doon sa Lost World of Atlantis. Oo. Buti pa kayo, ako di pa nakapunta doon. Napasabayan nila ako doon sa bubbles na sumingaw doon sa dome. Okay. But anyway, Updated. but anyway, yung dinidiscuss nyo, that is actually being done kasi nga overpopulated ng mundo and mukhang mahirap na i-control para tayong mga dagat rabbit eh. Parang yung spasyo medyo kulang na. Po? Yes, not only that, but actually kung tutusin, marami pa na ma-espasyo, but the food, jobs, right. Okay. ganyan, the oxygen requirement of human population, Opo. maraming factors to consider. That's why scientists nowadays are doing some of these trials in preparation the future. Maring hindi nyo naabutan yan, kami na lang umabot dyan. Opo. Ang sabi nga po, nagsimula daw yan 1958 sa NASA. Tapos, medyo tuloy-tuloy ng 1960s. Yes. Tulad ng sabi ko, baka hindi nyo naabutan, kami na lang ang umabot. Ayun lang. Late reaction naman kayong dalawa. Hindi, lang, medyo walang masyadong signal, kaya naka-ano lang tayo. Medyo slow. Actually, hindi ko naiintindihan. Yan ang pick-up nyo. Karagdagan na rin, kasi hindi lang din naman yun. Kasi, katulad na botanist si Bruce Bagby. Ito yung over 30 years, siya yung talagang botanist na nagpapalaganap o talaga nagre-research about na para magkaroon ng pagtanim doon sa Mars. Kasi, buruin mo, 4.5 years kung astronaut ka, mananatili ka sa Mars. So, ang concern niya rito, kung dadalhin mo yung 4 na taon na pagkain para idalhin doon sa Mars is napakalaki. Laking about $1 million ang gagamit, ang expense mo. Tapos kung katulad doon ng light space naman yung pagdala doon, bago makarating yung pagkain doon is about 7 months. So, kaya naka-camp up na siya na i-research na pwede magtanim mismo sa Mars ng mga ganitong pagkain ng mga astronaut. Napanood niyo ba yung movie na Passenger? Passenger. Alam ko may ano po yan may kanta yan Passenger seat. Actually, Ano po ba yung somehow related dito. Passenger is a movie na, yun nga, these people have dedicated their life. Talagang no return na to eh. Kasi, it takes about 80 years to reach their destination. So, spacecraft, ganyan, siguro, hindi ko alam kung 500 na tao yun, pero pinatulog sila para wag tumanda. Ang Ayun. galing. Papanoorin ko yan. So, Sige, hanapin ko yan. the next is, panoorin nyo. Although, tapos na yun eh. Mga kailan Hindi, pa. ang nakikita ko lang kasi, di ba yung huli, just to add, yung pinaliliitan tao, ginagawang paraan para din maka-minimize na rin ang kakainin, di ba? Ang isang tinapay, ilang tao kung maliliit na lang ang tao. Okay. Sishrink ang tao para lang magkasya yung pagkain. So, yung mutated na rin yung magiging tao. Yun. So, Ganun, everything, lahat na ito, nakikita natin is para ma-solve yung future problem na nakikita na nila ngayon. Okay. Pero at the same time, WBA, sabi naman nila, ang benefits naman ng ganyang mga space farming is napapakinabangan na rin ngayon. Katulad ng lip sensor. At saka meron pa yung lip sensor is para daw ma-detect sa halaman yung anumang kulang
no? At saka meron pa yung para daw ma-delay ang pagka-decay ng Okay. pagkain, Mm-mm. no? At saka ngayon daw, yun, ginagamit na rin sa mga supermarket natin yun ngayon. Oh. Sabihin, diyan nagsimula, tapos ngayon nakikinabang na rin Oo. tayo. Kumbaga, Actually, yung mga napapanood nyo sa movies, ganyan, akala nyo science fiction. Pero meron na talagang ano yan. Katulad nangyayari ng na. katotohanan. Nangyayari Yes. na. Kumbaga no, pag dumating yung time na imamaterialize na yun, hindi na masyadong masyasyakan tao. Nahanda Yeah. na. Okay. Oo. Like for instance, nung araw, yung cellphone, di ba? Opo. Yung Xerox, tsaka Mm. yung mga fax machine. O susunod, baka magulat kayo sa mahal ng gasolina, baka ipinafax na rin ng tao. Oo. Oo. Di ba may sinabi po kayo noon na para bang ipasok mo itong klase, halimbawa itong mansanas na to, lagyan mo ng tanda. O kunyari, hi, Miss Ana, ipasok mo doon sa isang parang gadget, tapos dadating sa'yo yun. Okay. Kasing mansanas din ha. Yun na Yan, mismo. yun din. no? Okay. Galing So, Wala pa yun, ano, sir? don't be surprised pag dumating yung araw na yan. Oo. Pero napakatagal na raw yan. Yeah. Abutin pa kaya natin yun. Eh ako, abot ko, ewan ko kayo. Ayun lang. Ano naman tayo? Siguro. Kasi Oo. pupunta ako sa Mars, kaya hindi ko Ang na tanong, sir, how safe yung mga ganitong pagkain na Yan. pinoproduce sa kalawakan, na nasa loob ng spaceship, yung mga ganon. Well, opinion ko lang Opo. Iba pa rin sa akin, iba pa rin yung natural eh. Iba pa rin yung natural. Kahit inimitate nila yung pangailangan sa temperature, sa hangin. Yes, sa iba ilaw. pa rin yung natural. Anything, sa akin anything that was not produced naturally based on yung the way they were produced by God's will is sa akin is still artificial. Kasi Yes. actually, pag nasa space ka na nga, di ba, no, sinasabi ko, if you really know about nanotechnology, you can produce a lot of foods. Mhm. Eh, hindi po ba nila naiisip yun? O kasama na sa ginagawa nila? Kasama na doon sa mga technology yung inaanan nila yan. Di ba? Sinasabi ko na meron kang ano dyan, abo, putik, at saka kung ibang ingredients, pwede kang makagawa ng mashed potato. Kakainin mo ba yun? Oo, yun. Di ba? Huwag mo lang isipin na putik yan. Pag na Oo. tayong lumayo, ang China. Oo nga po. Di ba? Oo nga po. Di ba? Nagagawa nila yung bigas, kinopya, plastic, kinopya, Yung marami. itlog. Kumbaga during the ancient times, sabi nga ang China already have its own civilization. And sa sobrang sipag kasi nitong mga tao na to, very industrious at saka masyadong isip, experiment. Most of the things that we are using now came from them. Oo. Gunpowder, sa kanila nag-umpisa yan. Ganyan, hinahalo-halo lang, napukpok, pumutok. Yun. Mhm. Nagtaka sila. Mm-mm. Kumbaga nang ganon. So, in the near future, wag tayong magtakala talaga. Ang lupa natin kumukonti, tapos kung meron man, contaminated, wala nang tumatanim. Tapos yung sinasabi nga natin, yung even in the whole world, they are trying to minimize ito paggamit ng mga dumi ng mga hayop, dumi ng tao, fertilizer, not unless siguro kung i-process mo na ganyan because of the bacteria. So, ano pang gagawin mo? So, doon ka napupunta talaga. Kumbaga, miski mabuhay ka na lang ng 20 years, 30 years, or 40 years to the max, at least nabuhay ka pa, miski you are already eating artificial food. Yes. Mhm. Oo. Kasi even if you can copy anything in this world, iba pa rin yung original. Because there are also things na hindi mo pwedeng makopya, makuha. You might be able to get or reconfigure or reconstruct physically a stuff, nakapareho-pareho, but it will never be the same. Kahit nga yung kambal na nga eh. Opo. Still they have differences. Hindi pwedeng talagang makopya mo na eksakto yun. Oh, pero may sinasabi sila na na-invento daw nila along the way just sa ganyang space farming na nawala na po yung mold, fungus, bacteria. Mm. Ganon. Meron daw silang nagawa na ganon. It could be possible because the environmental condition is not conducive to
to the environment of growing fungus or fungi, ganyan, or any bacteria. Why? Because if you're in a what you call that, in a chamber, closed chamber like that, then you will produce everything. Technically, capping the temperature, the Isang humidity, susunod na sa English yung sinasabi. ganon. So, kumbaga meron pa rin kulang yon because Ayun. there are things na hindi mong pwedeng, for example, bigyan ko ng Opo, sir. hindi ba merong, yung telescope na sa ibang bansa, yung mga high quality, napakamal, cost about 100,000. Pero itong sa country na to, it will cost ba mga 20,000 lang. But it can do the same function. Kaya lang, not as good as yung quality noon, tsaka yung not as clear as that. But yung mga basic na gusto mong mapalapit, makita mo, magagawa mo. Pero not exactly the way these things Yung original. can do yung original. Opo. Opo. Ayun. Bago may tatanong din ako kay Miss Ana, pero ano lang to, sir, follow up lang. Halimbawa, inalis, katulad ng ginawa nila, inalis yung ethylene. Ethylene sa pananim. Na ito yung gas ng inilalabas ng halaman. Na para daw madelay nga yung pagka-decay, kailangan nilang alisin yun. At nahagip naman, yun nga, yung mga mold, yung mga bacteria, nawala na rin yun. Pero sa ating kaisipan, tama ba yun? Or may epekto bang masama kung sakaling alisin sa isang halaman yung ethylene, which is yung natural na ano niya yun eh. Diba? Yung pagpuproduce ng Yes. oxygen. Okay. Balance of nature. Inalis mo yun just simply because para ma-prolong mo yung Freshness. nung fruits or gulay, no? Yes, sir. But you don't know na kailangan pala ng katawan natin yun. Oh, Diba? alright. Okay. So, ang magsasuffer naman, human being. Na-prolong mo nga, wala nga fungi, so you thought it's okay, much healthier. Tapos later on, nanghihina ka. Why? You are eating good foods and healthy foods and they call it organic. Pero ba't nanghihina ka, nagkakasakit Okay. ka? Di ba? Yes. Sa bagay. Oo. Anyway, meron po tayong isa pang meron pa tayo nakita dun sa mga research ito na bagong discovery ng NASA. Miss Ana, Okay. nadaanan mo yan. Oo, yan. Yung latest ngayon, pwede na natin. Ito yung latest na kanilang in-experiment, yung vertical farming. Space pa rin yan. Ang ginagawa nila, without soil, kundi light lang yung nagiging pagkain ng isang para mag-germinate. Piniki yung araw. Oo. So, LED o LED light yung kanilang ginawa. So, para actually, sabihin na natin, yung bagong research nila ngayon, success daw po, yung dwarf wheat with 2.5 weeks pa lang, lumaki na siya. Gamit lang po yung LED na light. Yan po, sa Wheat is NASA. trigo. Oo, trigo. So, na pwede nang itanim sa Mars without soil, basta ang ilalagay lang, LED or LED lang na light. So, 2.5 weeks, Photosynthesis malaki yun na, no? oo. So, malaki kasi yung ang factor sa isang halaman, ang sunlight. Yan. Iba pa rin yung spectrum ng sunlight Opo. kaysa sa spectrum ng ilaw. Mhm. Ganun po. So, kasi These are sila just combination natural. of blue and red light, yung Yeah, kanilang. that's true. They come at, alam nyo, against sa akin to. Yun po. Bakit po? Hindi, ganito na lang. Okay naman yan, may ginagawa sila eh. Mhm. Balimbing talaga. Oo, At yun least, po. kaysa Hindi, mamatay ang tao sa gutom. Hindi kasi meron sinasabi sila, katulad yan, kung nakikita nyo sana sa ating screen, hindi na nila ito nabanggit pero may sinasabi dyan na photosynthetic organism Yes. na itinanim sa tanim, sa pahalaman. So ito, lumalabas na nasa market na rin daw yung ibang mga tanim na in-experiment na ganyan. So, ano ibig tong sabihin- organism na ito na inilagay doon? Ibig sabihin, Photosynthetic organism. yung tinatanim na sa ibang bansa or maaring pwede nang meron na dito sa atin, na natatanim na dito sa atin, ibig sabihin. Kasi sa seeds nagsimula Okay. Diyan kayo matakot kasi nasa market ng araw. Opo. This is more of experimental. Nobody knows it.
All these parang people tayo involved. lahat ay, ano, Yeah. okay. Yes. So, we are now being either you or me or all of us are being a Opo. guinea pig. Oo. Kung walang nakitang by statistics na walang masyadong effect, maybe this is good. Oo, Pero successful, by ano? statistics, maraming namamatay o Oo. napipilay o ganyan. This is not good. Kasi when you do an experiment, lalo nga sa human, tatry sa mga hayop. Opo. When it works in human, they will not advise you. Ako naman, kaya nakakapagsalita ng ganito, siguro, kahit sa akin pa rin, magtanim tayo ng sarili natin. Ayun. O, This is papunta just- tayo dyan. This is Oo. just for Yes. awareness. Just Opo, like awareness. Opo. every Tuesday tayo, no? Kaya lang tuwing Awareness. maggagamerin tayong ito, sa gabi hindi ako makakatulog. Ganun po ba? Oo. Dahil technology. Oh, yeah. I'm still too young to die. Opo. Ayun. Mamaya-maya babasahin natin yung mga questions mula sa Facebook. Ano po? Samantala, may sinasabi din sila na mga epekto daw at resulta ng pag-aaral ng space farming. Ayan. Siguro po i-mention na lang namin, enumerate na lang namin sa inyo Oh, yes. na ang una po dyan ay yung paggamit ng light-emitting, ano ba tawag dyan? Diode. Diodes para sa growing crops na vertical agriculture. Yan yung LED. sinasabi ko kanina po. LED. Yan ba yun? LED. Yung Kaya Yes, nga L. LED. okay. Light emitting the Ayun. diode. Yun pala yun. Oh, Okay. yes. And then, Paggamit ng hydroponic approach sa tanim na patatas at kamote na humigit pa ang ani kaysa karaniwan. yan, mga So, yung kumbaga, development nag-production, high production. Kaya nang malaman kung gaano kadami ang volatile organic compound production. For example, yung ethylene ng tanim. yan. Mhm. Yan po. At saka may mga innovative approaches na rin for controlling water delivery. At panghuli, Sistema sa pagproseso at pag-recycle ng mga dumi pabalik sa crop production system at marami pang iba. di ba meron silang close ecological Oo, system? yan yung parang dome. Oo, parang dome na nandyan na lahat. May tao din ngayong kasalukuyan yan. Yes, oo. Wala lang po sa Pilipinas, meron sa Canada, Oo. Japan. Basta ano pa yan? iba-ibang branch sa NASA. Yan po mga yan. bansa, merong mga ganyan, pero dito sa Pilipinas wala tayong experiment. Oo. Ganyan. For Hindi. addition to that, yung mga agricultural or agriculture student, tinetrain po na ng NASA. Kumbaga, may mga certain estudyante na pinipili sila para may program sila na para makapag-contribute o para doon na para pag-aralan yung mga ibang crop na pwedeng Pwede. itanim sa Mars. Yan po, ang bago ngayon. Oo nga. Nangunguna po dyan yung Germany. German. Oo. May 3 estudyante na Yes. ano, Hindi ko nga maintindihan yung salita nila pero English Kasi tinignan ko. nung sila binidyo At ang sponsor nan, isa sa mga pinakamalaking company, hindi ko na lang po sasabihin. Baka sabihin mong atobi yan. Ay, maganda sana no? Pero isa sa Hindi mga ba atobi? pinakamalaking kumpanya ng mga vitamins, minerals, mga Ayun na. fertilizer, yan yan po. Yun na Pero yun. international po yan, meron po dito sa Pilipinas yun. So, yung 3 estudyante na yon, programa ng NASA na, alam mo, kinat lang yung leaf na may certain portion, nilagay nilang sa agar, after a certain of ilang days, ang haba na kaagat ng root. dahon. Yung root mismo, Ayun. dahon lang yan nilagay dun sa isang, siguro yun yung isang Kinakain produkto niya. ng isang kumpanya na yun lang ang ginamit na humaba na yun, na pwede na siyang itanim. Ayun. Yun po. Hindi So, lang pwede natin introduce din ng technology natin doon. hindi ko lang masabi kung ano yung pero Company. i-research niyo po yan, Pero makikita yung, niyo. anong letter nag-umpisa yung company yan? B po yan, B. Alam ko na yan. Yan. Batobi. Hindi ba Batobi? Medyo malapit-lapit ng konti. Alam ko Ayan. Batobi yan. Malaking kumpanya po yan. Natatawa Ay, tuloy maliit ako. lang ang Batobi. Oo. Ayan. Anyway, so ayan na po. Binigyan na namin kayo ng balita po sa mga nangyari sa paligid natin. Aware kayo, still ito naman ay agriculture pa rin naman. Oh, yes, Hindi nga lang oo. Space agriculture. Oh, yan. Pero paano nga natin magagawa ng paraan na makaiwas tayo na makakain din ng mga ganyang katulad niyan na nasa market na pala? Meron din tayo niyan Meron po? Oh, yung ganyan. Katanong mo kay Katoto Barcelona.
Meron sila yan. Meron po. Oh, Okay. yung greenhouse. Sa greenhouse. Oh, opo. naka-close yun. Mm. Oh. Kaya lang, yung tao pwede lumabas. Oo, pwede. Oo. Naiinip sa loob eh. Oo. So, Ayun. produce your own food, sabi nga natin, para po mas makasiguro tayo dahil ito po mga binabanggit namin sa inyo, hindi man namin direktang sabihin, pero ang ibig lang sabihin nito, meron mga experiments sa labas ngayon, o Na dito, ganito ang na tayo nangyayari. po mismo ang nakakain at nakakagamit. Yun lang yun. Awareness po sa atin. Alam mo sa atin, kung tutusin, kaya din naman natin yan. It's just like a matter of, as usual, honesty, sincerity, and dedication. Sa atin kasi, minsan pag may ganyan, ningas kugon. Mhm. Tsaka, kumbaga, no, papayag ka, magtatagal ka, magkano? Ayun nga. Ayun. Laging, Puro sa magkano, Oo. Hindi, Nakikita. yung ngayon lang inisip, hindi yung future. Kaya hindi tayo tuloy, merong nagagawa ngayon, tapos susunod, i-abandon na, so Correct. wala rin. Oo. Okay. So, bumati muna tayo doon sa ating mga viewers bago po yung ating mga tanong. Ayan. Yes. Ayan Ayan. po, ang dami. Ano to? Hindi Hindi mabasa. ko mabasa. Okay, si Juliet Galang. Eliseo? Magadan. Eliseo. Eliseo Flormata. Oo. Eliseo Hindi natin Flor mababasa. Mata. Ayan. And Marvin June Navaja. Yes, good Yeah. afternoon po. Okay. And Juliet Galang Magadan. Yes, good afternoon. Luz Pakpako. And then Yes. si Sir Alan Mariari. Yes, good Sherwin afternoon po. Mendez. Sherwin Mendez. Mhm. Hello, Timatubi. Apo. Blessed listening po from Israel. Divina Kahindi Apostle. Good afternoon, Timatubi. Bruno Lauriaga. Ingram. Approve. Yes. Joseph Terrado. Joey M. Tuason. Erwin Hilar. Jamie Jimmy Narme. Narme. Good afternoon po sa inyong lahat. Mhm. Otalbab Asol name Olimar, very Mendoza. good. Mhm. Oh, thank you very much. Thank you po. Okay. Si And then, Jason Gonzalez, yes, good afternoon po. Jonathan Reyes, Layok Berto Benjamin, good afternoon po. Team Atuwigan. Ignacio Ambao, Ambaw. Ambaw. Givero Tatakpan. Natakpan. Ayan. Givero Rodito. Tsaka NB Poras. Ayan. Okay, may tanong po tayo na mga sasagutin dito. Unang tanong natin, bakit hindi nyo pinag-isa ang Atobi at NBM? Alelen. Bakit hindi nyo pinag-isa ang Atobi at NBM? Oo. Tanong po ito sa Facebook. Kaya hindi namin pinag-isa kasi you only use NBM when it's needed. Ang A2B kaya lagi natin ginagamit kasi ang A2B siya yung nagkukondisyon sa physiology ng any living things, whether animals, aqua, plants, yung mga Opo. ruminants, lahat na yan, para tumaas yung utilization niya, walang masayang. Mhm. And NBM was designed to patch up and fill up yung mga nutrients na nag-volatilize. Let's say, mahina yung feeds Mhm. o humina yung quality ng feeds. Lahat ng nakulungan nun, magre-reconfigurate yung NBM para punuan ulit siya. Okay, Yan thank you. Ito pa, pwede po bang pagsabayin o pagsamahin ng Atobi at vitamins na binibigay ko sa manok? Yes, pwede po pagsabayin or mas maganda kung mayroon kayong vitamins na ibang lalagyan, pwede ilagay nyo doon or pwede nyo rin naman pagsamahin yun. Pwede pagsamahin Mhm, po. pwede po. O mauunang ipatake ang Atobi. Hindi, pwede lang pagsamahin. Pwedeng pagsamahin. In fact, yung kalimitan kasi yung mga vitamins, 6 hours yata lang yan, no? 12 Apo. hours, tapos nasisira. Lumilipas. Mhm. Hindi, nasi-spoil na siya, so tatapon mo. Oo. Okay. Pag nilagyan mo ng A2B, hanggang maubos yun. Hindi siya may spoil kasi mapuprotektahan siya. Oh, good. Okay. So nothing will be wasted. Mas makakatulong pa, no? Mhm. Bakit hindi pwede ang darak ng mais? Ito yung nagpagawa ng ano. Bakit hindi pwede ang darak ng mais, darak, at pollard sa buntis kung bibigyan naman ng NBM? Yes, ganito po yan. Kasi kung titignan nyo yung nutrient composition ng darak, more on carbohydrates po yan. Ang pollard po, fiber. Tapos yung darak ng mais is more fiber sa kukunti lang po yung proteinan. So kung susumahin nyo, ito total nyo, more on carbo. Nawawalaan yung proteina. So ang kailangan po doon sa lactating o yung mga
magbubuntis pa lang or nanganak na, kailangan nila yung more on nutrition na Yun. kompletong nutrition kasi hindi lang siya nakain. Yung pinadedede niyang mga biik, Buntis. biik or Oo. yung buntis siya. So, kailangan yung kompletong nutrition. Opo. So, kung gusto natin mapaganda yung ating mga biik at yung mismong inahin, bigyan po natin siya ng kompletong pagkain. Pwede naman po tayong gumamit ng commercial feeds. Ifo-formulate po natin, pwedeng gamitin yung 3 meron kayong available na feeds. Gamit din po yung ating Attovay plus yung ating NBM para Ayan. kompleto na po yun. Narinig yung ating nutritionist para mas balansyado. Okay. O hindi po ba kaya pumayat ang native pig ko sa 1:5? Ayan. Sir WBA. Well, kung papayat po yan, hindi kami magdi-develop, hindi namin introduce. Actually, dinevelop namin yung 1:5 para makatulong sa farmers para maibaba yung presyo Mhm. ng feed Oo. cost. Tumaas yung nutrition, bumaba ang feed cost. So, yung ginagawa nating mga formulation, kaya ginawa ni Miss Ana, no? You also mix that, yung commercial feeds. Mhm. Tapos yung 1:5, NBM, Attovay, plus kung ano yung gusto niya. Haluan niya ng commercial feeds o haluan niyo ng darak, haluan niyo ng kanin boy. Meron kami mga sample niyan. Opo. Ito, bago namin pinopo siya na tinuturusan, tinatry muna namin yan. Ayun. Opo. Okay. Meron pa po dito, I watched an episode of Farmer's Talk where the staff talk about artificial insemination. I raise hybrid pigs. I plan to breed 3 of them. If I choose AI for breeding, is it necessary that the semen should come from hybrid boars also? What will happen if semen comes from native pigs? Well, of course, if the semen will be coming from the native pigs, there will be a what you call this yung percentage in the genetic potential. Let's say hybrid ka and then you make use of the native pig, so 50-50. Mhm. So the offspring niyan will come out to be not as fast as it grows kung talagang pure hybrid. Gawa ng genetic potential. Oh, yun. So, we all know that native pigs are just small pigs and when you grow them, it will take you actually about 8 months before you can sell it. Mhm. Whereas in hybrid, maybe 3 to 4 months, you can sell it already at a great amount of weight and what you call this? Yung, mas maganda yung feed conversion ratio. Right. Yes. Yeah. Additional to that, kasi kung natatandaan natin yung sinabi ni Doc Teng, actually, nabigay na ng question yan eh. Ang advice pa rin ni Doc Teng, mas maganda kung hybrid tayo, mas maganda, hybrid pa rin yung paggagamitan natin o mag-AI natin. Kasi parang kung fattening tayo, more on production tayo, business side, para mas mabilis lumaki yung mga fattening o yung mga fatteners. Actually, there are some hog growers that they crossbreed yung native pigs to hybrid pigs para mas mabilis lumaki yung native pigs yan. Mm-mm. But there are some consumers that they prefer yung native talaga rather than pure. yes. Mm-mm. Oo. Ayun. Baka experiment. Tapos yung question to that doon sa native. Actually, sir, kung sino yung nag-question po, meron tayong kliyente na ang kanyang alaga ay native. So, ang nagiging problema niya talaga, ang pinapakain niya lang talaga, may commercial feed siya, although na mas mataas yung percentage ng mga gulay-gulay. So, nabigyan natin siya ng, na-discuss na sa kanila yung kung anong ginagawa ng 1:5. So, gumagamit siya ngayon. Ngayon po, medyo maganda yung resulta sa kanya. Malaki yung improvement dun sa mga native niya ngayon. O yun, yun At po. saka nagpapasalamat tayo doon sa ilang mga nagpo-post po ng video sa Facebook. Yung isa si Mr. Billy Crisostomo. O yun. We recognize po and acknowledge yung inyong mga binibigay na inspirational message doon. Opo. Oo, kasi sabi nga niya, yung mga baboy niya, lumaki. Mhm. Yun. Tapos naka-recover agad, samantalang yun ay mga merong scouring. Mm-mm. Yes, so Yun. Oo, so malaki ang naitulong sa kanila. Tsaka magaan lang daw ng anak yung mga biik. Oo. sa anong ginagamit Ay, na? yung inahin. Inahin, oo. Kaya bumili ako, pero bake pala, nanganak na. Nanganak na. Ganun Ang kagaling, anak po, yun yung inahin. Opo. So, ano yung ginagamit nila? Attovay? Yes, Attovay po. 1:5, not yet. Hindi pa po siya nakakasubok. Ayun. Pero gusto niya makasubok dahil sa
malayo yung lugar nila eh. Oo. I Sa see. Kamsur. I see. Okay po. Meron pa po ditong tanong, sa 60 na biik, ilang atobi mauubos ko po mula sa pagkain ng pre-starter? Ito ay taga Paris, Oh, France. Okay. France. Okay. Normally, on the average, yung half a kilo ng, yung 1 kilo is actually good for 2 piglets Mhm. hanggang i-harvest na yun. Okay, harvest na. Dito kakalahati, ano? Yes, Mhm. yan, So, ganun lang. 16. Yun. More So, or less. 16 o 8 kilos. Oh, pero di ba Approximate. ang pre-starter medyo mataas tayo dyan, dosage siyang konti? Hindi. Kasama na po Kaya yun. na. Kasama na. Okay. Mhm. Alright. Thank you. So, talaga po bang palatandaan na magre-retire na po ang inahin? Pag sa panlima na parity namatay ang 10, isa lang ang nabuhay? Ah, Ano, talaga ba ikakal na daw yon? Alelen. Kasi sabi po niya, palatandaan daw ba na magre-retire na inahin? Sa panlima na parity, namatay yung 10, yung isa lang ang nabuhay. Sa akin, hindi naman. Hindi pa niya papatay. Oo, kasi actually, yung iba nga natin, may 7 parity, 8 parity. Basta't yung nakatibi, hanggat kaya ng katawan ng hayop. Pero kung, Ito siguro hindi pa nakaati. Hindi dito. pa yan. yes, so, kasi kung mahina ang katawan ng, inahin. di ba, nung araw, yung mga ating mga nanay, 10 ang anak, may 15 pa. Oo. Hanggat kain ng katawan. Kasi noon, iba yung pagkain, malulusog ating mga ina. Mhm. Ganon din ho sa ating mga alagang hayop. Kung maganda ang pakain nyo, malusog sila, ganyan. Kaya. Maganda rin yung healthy din yung ginamit yung board yan, yung semen Opo. nila. Opo. Parang ano lang yan, transfer factor. Mhm. Okay, may pagbati si, ano po? Si, nasa green Dan Cobarya, and Luzon, Luzon Michael. Michael. yan. Yan, Of course. sabi ni Sir Dan Cobara, good afternoon po sa Team Atubi. Yes, Yan. good afternoon po. Hindi, late ba siya? Hindi naman, ngayon lang siya Ngayon nag-appear. lang siya nagbate. Okay Okay, po. dumi po ng biik ko. Winners ay gray. Mm. May sakit po ba siya? Bagong bili ko lang. Gray. Hindi naman not necessarily may sakit yan, no? Kasi depende din sa pinakain nyo eh. Mhm. Oo. Pero kapag ang dumi ng inyong pasintabi sa kumakain, kapag ang dumi ng inyong alagang hayop, meron parang sipon-sipon, may green, yellow at malansa, Yun. siguradong medyo may bacterial infection sa loob. Oh. Mhm. Ayan. Okay. Tapos kung alam ba, may sakit yan, nakalugma, makikita nyo naman ho sa mata yan, Pag hindi malamya. kumakain, matamlay. Matamlay. May Yeah. sakit yun. Mhm. Oh, may sakit yan. Siyempre, hindi siya nakain. Ayaw na kumain Mata eh. na. Baka maraming alaga sa loob. Yes. Ayun. Pwede. Deworm. Yeah. Ilang Deworm beses natin. ba dapat magpurga ang sa biik natin? Sabi at least 2 beses. Ano yung pagkasilang? Pagka, after 2 weeks, i-deworm mo muna. So, after yung second na dewormer yan, after maka-1 buwan, dapat deworm ulit. Pero doon sa mga, yung iba talaga, gawin namang breedersyon, bago ka mo i-breed yung baboy, i-deworm mo muna. Pero may sinasabi sila pag buntis dapat i-deworm. Oh, yun, isa yun. Oh, kailangan. Ina-advise po din yun ng Para mga maglumipat sa anak. Yung itlog. Oo. Hindi, kasi po sabi nga nila, baka daw malaglag yung mga biik Mhm. kung i-deworm mo ang inahin. Pero before na pakastahan mo kasi din ang dumalagaw yung gilt, i-deworm mo na siya. Oo. Okay. Kasi syempre, pag kasi yung supposed to be kakainin ng big, kakainin na ng worm yun. Ayun. O, tama Nutritional naman. deficiency. Parang sa tawa, no po? Yes. Sa halip na ikaw nakikinabang, yung alaga mo. Yes. So, Alright. Nako, Thank you. Ito pa po, normal ba na hindi pa... baka kailangan ko magpa-deworm. Baka ikaw, deworm. Oo. Hindi pa... Hindi pa... 3 days na. Ayun. Normal po ba na hindi pa tumatayo ang inahin ko? 3 days na po after mga anak, hindi pa kumakain. 3 Oh. days na. hindi na normal yon. Kasi sa atin, yung mga nakaatubing mga Saan? inahin, actually, sabi nga, nung kalimitan, ang sabi nila, para lang napautot. Mhm. O kaya napadumi. Pagka anak, nakatayo ulit. Pati mga biik, nagtatakbuhan. Oo. Bilis, ano? Tayo Yes, niya. oo. So, baka may Hila-hila pa sakit yung yung puso. inahin, patignan mo ba yung lagnat, para at least mabigyan na kaagad ng tamang gamot. Okay.
Pwede po bang kalahati may ipa, kalahati kusot sa beddings? Pinaghiwalay ko po. May division sa sahig. Pwede naman ho yun if for experimental. Kasi ako, mas ginusto ko yung ipa kaysa sa kusot. Mhm. Alam ko nagkakaroon ng uod na malaki. Saan? Lumalabas sa Kasi nung dati gumamit ako sa medium ko ng tanim ko ng kusot. Kusot. Mhm. Tapos may mga lumalabas na ganyang katataba, pero ganyang kahaba na mga uod. Yung puti. Maaring yung kusot kasi meron na siyang itlog. That's Kaya possible na At saka magkaroon ang ng ganun. kusot kasi nag-a-absorb ng moisture. So, very conducive din. Ayun. Unlike yung ipa, may pagka-silicone yan. Mhm. Yeah. Okay. Ito pa po, may dalawa pang tanong tayo na kinuha. Pwede po bang ayun na pala, isa na lang. Kailangan ba i-disinfect ang kulungan para sa darating kong chicken next week and how? Well, actually, yan yung kalakaran. Wala namang problema dyan. Kung gawin i-disinfect nila. niya, So, magdi-disinfect kayo. Pero talagang, ginagawa na iba dyan, hinohos mo na high pressure washing. Itimbang, tinotingnan niyo yung hirap, ha? Mhm. Na trabaho. Hosin niyo yan, high pressure washing. Buti nga, may high pressure washing na ngayon. Scrubbing niyo yung floor niya para yung mga dumi-dumi. Okay? Then after that, either gusto yung sabunin or pagka yun, spray niyo ng disinfectant. Let's say, chlorine. Mhm. Yung Clorox, that is chlorine. Okay, magtunaw kayo ng asin. Mhm. Sodium chloride. Opo. Mhm. Or pwede rin naman yung baking soda. Baking soda, Mm. yes. Pwede rin Oo, yan. oo. Marami naman tayong pwedeng Paraan. gawin. Ganyan. Kaya lang, syempre, yung hirap na ninyo, dadanasin. Paano kung malaki talaga yung yung Kulungan. kulungan ninyo. Pero wala namang masama dyan, maganda yan, to prevent yung bacterial load. Mhm. Sa atin naman, yung mga nakakagamit ng atobi, ang ginagawa lang nila, hose, pagka-hose lang, kasi may mga dumi-dumi pa, pagka-hose, wala na sila antibacterial, patutuyuin lang yon. Opo. Pag natuyo na after 1 week, karga na ulit sila. Mhm. Yung sa traditional, maghintay ka minsan mga 1 month, 2 months bago ka mag-load ulit. Magpasok ko. Lalo kung may outbreak Yun. sa area. Yes, lalo kung may outbreak. Sa atin naman, kaya ganun kadali, kasi nga katulad sabi natin, kung naka-atobi ka, automatic yung immune system, antibodies mo, tumataas na agad sa any infections na i-attack yung alagaan yung manok, Mhm. sa loob pa lang, pinapatay na siya. Kaya pag dumi niya, yung na yun, halos na. wala na. Wala na. Malinis yun. Galing. Makakontaminate lang yung airborne, yung nasa hangin, dala-dala nila yon. But Opo. then, sa atin nga gano'n, kasi maamoy niya naman kapag ang inyong kulungan malansa, sigurado mataas ang bacterial load niyo dyan. So, pag nag-load ka dyan na hindi nyo disinfect yan, mabagal lumaki ang hype nyo, mamamatay pa kaagad. Mhm. Yun. Opo. Meron din nga mga discussion minsan sa mga group chat, Sir WBA. Mhm. Yun daw pong magkakatabi yung ingay ng itik at saka manok. Mhm. Hindi raw pwedeng pagsamahin kasi kadalasan daw na yung broiler yun, yung isa itik. Na daw, hinala nung nag-group chatting kasi, hinala nila, humihina ang egg production ng itik dahil sa nai-stress sa Na-stress doon ingay sa nilang ingay ng dalawang broiler. Mhm. Sa akin, posible din yun. Kasi But of nga, course, ito po, naka-atobi po ito. Alelen, Naka-atobi po ito. yung humihina ang production Yes, nila. Opo. Maring may katotohanan din kasi there are some cases, katulad ko, minsan may ginagawa ko. Dito, nagchichismisan. Dito, nag-aaway. Pag pinagsabay mo yung noise, nakaka-stress. It is actually the decibel. Tolerance na siyang decibel natin. Yung tolerance. Okay. If you exceed to the normal decibels na required, bawa sa tao kaya sa hayop, syempre may stress ka nun. Sasakit ang Irritating. ulo mo, Oo. ganyan. May then, of course, if that happens, yung growth mo, yung cell generation, affected yun. Mhm. Okay. Sabi Kumbaga, maaaring mayroong bahid ng katotohanan sinabi niya. Yes, because Observation nag-o-observe din sila yan. Okay. Meron pa po tayong mga pagbati, sir. Teka. Ayusin lang natin. Baka mahulog. Alright, where are you? Yung green. Sana po? Darkier. Ito po. Ezekiel Bautista
Renaces ba to? Richard. Renace. Renaxe. Epifanio Agnes, Danilo Wenceslao Almacin, join. Josie Rena. Good day po. Ang tanong ko, Team Atubi, pwede po bang pakainin ang sisiw na niluto na kanin, mix ng mga gulay? Purpose po ay totally organic po siya. Saan po pwede pong pakainin? Ang sisiw na niluto na Kumbaga sinaing. sinaing. Tapos, para bang tao, may sinaing ka, nilagyan mo ng gulay. Sa sisiw. Oo, sisiw. Pwede naman po yan kung kakainin talaga ng sisiw. Ang klase ng sisiw nyo, pang broiler, pang layers, kung free range, pwede naman po yan. So, pero, huwag natin lilimutan pa rin, dapat, kompletong nutrition pa rin. Depende po doon sa purpose na pag-aalaga nyo. Kumbaga, ang sagot mo kay Drakil, kasi sabi niya, with Pwede. atobi yan. Pwede. Pero, naaapektuhan ba yung paglaki? Yes. Kasi kung yun lang yung papakain natin, opo, lalaki siya, pero yung certain period na gusto mo ay harvest ng madali, mapapurulong yan. Mapapurulong. Mahahaba lang yan. Katulad ng isa nating tumawag kanina, native yung kanya. Although nag-aatuwi at NBM siya, ang pinapakain niya lang sa native pigs niya is gulay lang. So, sabi ko naman sa kanya, pwede naman po. Pero ang purpose natin, gusto nyo mapabilis yung laki ng inyong native, Oo. ay lagyan nyo po siya talaga ng magandang nutrisyon. So, in-advise natin siya na magbigay ng 1:5. At tapos kung wala naman po, commercial feeds, plus meron silang darak na nabibili, o kaya meron daw pa ilan-ilan na nabibiling gabi, kamoting kahoy, pwede po yun Pwede yun. ilaga nila, tapos lagyan ng tubig, isama yung mga gulay-gulay na nila nakukuha, and then lagyan na ng Atobi plus NBM, Oo. mas malaki po yung mai-improve sa paglaki ng native. Yun. Okay. Ito, Misana, bibigyan kita ng chance. Opo. Oh. Dan Cobara, question po about chicken feeds. May supplier po ako ng feeds na kausap. Ang CP ng feeds niya ay 15.5% lang. Ang kailangan ko po ay 18 na protein. Sa pamamagitan po pag-add ko. ng pag-add ng NBM and Atobi na Ay, at ma-attain ma-attain ko ba? ng 18% na protein. Gaano po karami NBM at dapat ilagay, at salamat po. Sir, ganito. So, may ilan certain percentage lang tayo nilalagay na NBM kasi 1% lang po yan. So, ang protein po ng ating NBM is lumalaro na po yan sa 55%. So, kung 1% lang tayo maglalagay, is equivalent lang po, additional po yan ng 0.5%. And plus yung protein Atobi po is 0.5 something lang yan. So, magkukulang pa rin. Ang maganda pong advice ko sa inyo, maglagay po tayo ng protein source katulad ng soya, pwede tayo mag-copra, pwede po natin lagyan ng darak. Pero kung sasabihin natin na pwede naman po natin kuhanin lahat doon sa NBM, kaso mas malalaki yung costing nyo. So, para mas mapa-reduce pa rin po natin yung pagkuha natin ng 80% na CP, kailangan po natin talaga ng protein source. Kasi mas mura po yun na protein source na gagamitin natin kaysa NBM. Kasi may recommended dosage lang po tayo ng NBM, which is 1% lang. Talaga, hindi ba pwedeng dagdagan? Pwedeng dagdagan po, kaso yung costing natin mas malaki. Alright. Opo. Well, at least somehow, you are convincing me. Yes. Opo. Convinced ba? Okay, hello daw. Joined Gelson Mancha at si Drakir. Ano sabi ni Drakir? Salamat po, Team Atobi. God Yan, bless po. salamat din po. Tapos si Gelson Mancha. Yes, Mancha. Hello po sa inyo. Good PM. Regards and more power. Oo, Yes, salamat sa po. Sabado po, ang ating paksa ay tungkol po sa kohol na alam niyo po bang kabilang pala yan sa most promising business this year? Okay. So, Yan, yung kohol. Kohol. Iba pa yung suso. Iba pa. Mhm. Oo. Oh, kasi Iba alam pa. niyo mga kanetizen, yung suso na Ano ba pinagsisisipan, yung suso? yung nasa garden niya, yung matulis, yung parang ice cone, yung nasa likod yun niya. yung suso. O, yun yung suso. Oo. Pwede rin yun. Meron ding isang negosyo doon. Kaya nga So, ako. pag-usapan natin pareho Oh, lahat yan. Oo, Kasi yung iba, may suso, may kohol, pero Oo.
Hindi natin alam kung ano ba talaga. Sa English na lang snail. O, saka yung ano yan, scientific name po Doon tayo magkakatalo eh. magkakatalo Oo, sa scientific name. Yan. Pero yan ay pagkakitaan po at magagamit natin para makamenos pa tayo lalo sa pagkain. Ayan. At para mapataas yung antas ng calcium sa pagkain ng ating mga Ayan. birds. Tama-tama po yan sa mga nangingitlog na mga hayop. Mm. Yan. Kaya nga. Pero mo, kailan lang may mga susong pinagpapaluko kasi nga sinisira yun. Ngayon, pag nakakita ko, hihimasin ko sila at shining ko pa yung Oh, shell. shiny. At saka hindi lang niya, masarap Hindi, yung kasi kuya. habang sinasyan ko kasi, sige, lumaki ka na. Tamang-tama ka sa dinner ko mamaya. Ayan. Ayun. Ayun. Pangkain din. Oo. Ewan ko lang kung matanggap ng Pilipino na kainin yung nasa garden, yung mga gardens. Well, ganun lang namin. If you don't know, ano ang kasabihan? If you don't know, you won't be hurt, Ah, right? yes. Oh, yes. Okay. If parang you don't yung- know, you will eat. Pero, Pwede. galit na galit sila sa pusa. Mm-mm. Kasi pero kung nakakain ka ng siopaw, Maaaring maaring nakakain ka na rin. Oh, Oo, yeah. At hindi lang sa siopaw. Kung mahilig kayo sa mga grounded meat, mga Giniling. Giniling hamburger, na patties, yan. meatloaf, Right. luncheon meat, mga Oo. ganon. Yung mga... Hindi naman kami naninira. Pero yung Pero yun po katotohanan ang na. totoo. Oh, yan. Medyo hindi na po tayo nakakasiguro sa mga nakasulat sa labas. Ayun, Yes, may mga not nag-comment. unless kayo ang naggiling at kayo ang nagpaging Yes. right before your eyes. Nag-alaga. Kayo mismo. Yes, Oo. Okay, meron pa po tayo dito. Ayan, sabi ni Sir Dan Cobarria, salamat po ng marami, Miss Ana, sa paliwanag. More power po sa inyong lahat. Thank you also. Thank you Dan. po. Wow, very interesting topic po yung about suso. Yan. Sa Tapos sabi pa Sabado. ni Sir Dakir, Renaxe, ang kadyos po ay pwede, alternative sa soya sa beans. soya beans. Timata. Pwede po. Pwede. Ang kaso nga lang po, ang kadyos po more on Fiber. human Consumption. consumption po yung kadyos. Opo. Ano ba yung kadyos? Yung utaw? Soya din yan eh. Yung utaw po, yun yung Manipis. yun ang soya. Yan ang soya. Ang kadyos ay pwede din po pero mahal po kasi ang kadyos. Yun ba yung malalaki yung buto? Opo, na yan. mapayat? Opo. Oo. Halos kasing pareho siya ng soya. Yung parang kung kinukuha niyo yung parang chicharon na Oh, malaki. yes. Ayan. Alam ko na Ayun yan. po Yes. yun. Yan nga po. Marami po yan sa Si Batangas. ano pa? Sabi ni Berel Samson, Oo. sa amin, peste ang kohol. Ayan, Sa inyo, nako. pero ngayon, yung peste Pera na na yan yan. ngayon. Pera po yan. Oo. Peste. Pera ang kohol. Kohol pa lang ho yan. Yan ang topic natin sa Sabado, pera ang kohol. Ayan. Paano yung suso na binabaliwala, ini-stab-stab, sinipa-sipa, sinagasaan ko pa ng... Isasama natin din yan. Oo, Lahat-lahat na yan. Oo, Biro mo. yan. Magkakapamilya naman yan Yung isa, third cousin yata yan. Meron pang yung half second level brother, half Ah, sister. brother. Pero very interesting Yes. Oo, Pero mo, yung... Ako, well, yung kohol, alam ko naman sa kasi just recently, bumili kami na napakamahal pero kokonti, wala pang lasa kasi Hindi masarap yung pagkakaluto, hindi na talaga yung natural na gatang maangha. Kasi pag kumakain ka, dapat ang huli niya, meron ka sipol. Yung, Oo. Dadamihan natin ng sili. ayan. Pero itong suso, I just couldn't imagine. Pero mo kinakain pala. Yes. Yes, oo. Yun Oo. nga lang, masyadong matindi ang paglilinis Slime. nila. Oh, slimy. Ginabrush pa talaga yan. Papakita tayo ng video sa Oo, Sabado. paano lutuin, paano i-prepare yan. Yes. Kaya mga ka-netizen, sa Saturday, wag niyong palambasin dahil maganda itong ating topic, kohol at suso. Pwedeng pagkaperahan, pagkain natin, pero pagkain sa hayop, yung shell, calcium, Yes. at napakaraming putahing pwedeng gawin pala rito na very nutritious pala ito. Mhm. Yes. Pero Totoo mga- yun. Pero Yun na. alam mo, minsan, nagpaplano nga ako mag-rellenong dilis eh. Ganon? Dilis. Napakahirap naman. Tetastasin mo yung tiyan nun para ipasok mo yung... isasama na natin yung nun. Hirap Marami nun, ako ah. recados na gustong ilagay dyan eh. Oo. Tsaka yung Okay. sugpong alamang. Ayan. Sugpo. Oo. Ang lilit naman nun. Hindi, malaki yan. Gamamit kayong ginagamit ng na watch repair.
magugulat ka. Ay, yung Isang ganon. piraso lang. Super laki yun. O, limang tao kayong pwedeng kumain. Ay, nako, talaga naman. Si Draki Renaxe, ang, yun na po, yun. Dan ko ano ba to? Eric Joseph and Divina Kahindi Apostol. Anong sabi ni Divina? Yes, nasusugat ako sa pesting kuhol. Ayan. At yung galit na galit. Ako pag nagpupunta ako sa palayan namin. Naku, wag Naku. ma'am. Paano ho kaya kung yung pesting cold na imbis na nasusugatan naman kayo kabibilang ng pera? Yes, Pwede yan palang po yun. pagkaperahan. Pwede. Nalintos yung isang daliri nyo, ganito. Sabi mo, ay salamat. Oh, Thank yan, you, diba? Kuhol. Thank you, Kohol. Okay, eto pa. Draki Renaxe, ang main pagkain ng Kohol ay dahon ng gabi. Yes, Totoo, oo. Saka tama yun. kangkong. Kangkong. Oh. Oo. Dahon ng gabi tsaka kangkong. Mm-mm. So, Magtanim ka rin nun. imbis tayo gagawa ng Bicol Express, di ba dahon ng gabi yan? Tama po. Di kakainin natin si Kuhol. O, di ba? Ano Double yung- purpose. May hindi- gabi ka na, may kuhol ka pa. Kasi yung gabi, di ba Makati yung dahon doon? Opo. Hayaan mo na si Kuhol kumain, tapos pagkataas niya kainin mo si Kuhol. Siya. Oo, Hindi, diba? nakakain ka na. All in Oo. one. Yes. Yeah. Okay. Nais din po namin magpasalamat sa mga dumalo noong Sabado. Yes, nako. Maraming po salamat. At halos lahat po mga bago, mga gustong matuto at mag-farm. Nakakatawa naman, all of them are actually very attentive. I was just looking at them, but they're all very attentive and really very serious. Mhm. At saka salamat din po dun sa mga nagbigay na inspirational talk doon. Yes, opo. And Nag-inspire. yung po Si mga... Mr. Papio. Yan, opo. Yes, At saka dun sa isang kausap natin na nag-post sa Facebook, sa Mhm. Facebook, na kinokontak natin na nagbigay siya ng inspirational Message. message dun sa mga tao. He showed Opo. about yung technology. Hindi siya naging madapot kung naging WhatsApp farm yan. Correct. So actually, kung maririnig nyo kami rito, please do get in touch kasi ang company as a token of gratitude and appreciation dun sa unselfishness ninyo at Yes. saka yung also your desire to help help. other people, inspire them, magbibigay ho ang company ng 5 kilong either Atobi kung ginagamit nyo or NBN, NBN. combination, ganyan. Kung ano yung mas mapapakinabangan nyo. Kasi Ayan po. yun ang ministry at saka advocacy ng Yes. company Mhm. para po madagdagan yung mga taong susubok din at Yes. kikita katulad nyo. Mhm. Kumbaga we're just doing this, let's stay the old-fashioned way of growing our own food. Who knows, in the future, tayo na lang natitira. Sabi nga, late na tayo sa technology. Yung palang pagka-late natin na hindi tayo talagang industrialized country, Opo. yan pala yung magdadala ng yaman sa bansa natin. O yun. Pwede. Yan, Diba? pwede. Oo. Mhm. Okay? Si Dan Cubaria, Sige po. ginagamit po namin noon araw ang susong hapon at golden snail sa ilog Aha. as protein ng aming mga baboy at manok. Ang carbo naman po ay lahat ng klase ng root crops. We never use commercial feeds and antibiotics. Kaya naman gustong-gusto ng mga namimili sa amin ang karne ng baboy noon. Kailangan ko nang ibalik ang aming kinagisnan. Okay. Tama po, Mr. Cubaria. Tama po yun, Yes. sir. Kumbaga sa sabi nga, we don't need to import mga soya, yung mga corn. Actually, kaya natin. But just look around you. Mhm. Yan, may pagkain na kayo, pwede nyo ipakain sa hayop nyo. Kinakain nyo nga, di pakain nyo sa hayop nyo. Hindi kayo matatakot kainin yung hayop nyo. Mhm. Oo. Diba? Yun. Oo. Alam mo yung kinain niya eh. Oo. Right. Oo. Katulad sa 1:5 hog budget feeds. Meron tayong mga bumibisita sa opisina nagsasabi, pwede ho ba itong gulay namin ihalo dito? Pwede Oo. ho ba yung commercial feeds ihalo dito? So, Miss Ana, ano yung iba pang mga pwede nilang pang alternate, no? Na panghalo din po sa 1:5 pero ika nga pandagdag, O yan. Pwede, pangmenos naman. yes, pwede natin gamitin yung darak. Kung Sa may baboy darak po ba tayo yan, sa ma'am? baboy, oo. Okay. Kung may combination ng darak, mais, pwede rin yan. Kung merong kopra, kumbaga, imbis na bumili kayo ng commercial feeds at meron kayong mga 4 o 5 ingredient, ipo-formulate natin, yun na ang mismong gagamitin natin pandagdag doon sa ating 1:5. O kaya kung wala naman, i-formulate natin ng balanse para maisama doon sa ating 1:5.
At saka, Pwede po yan. gusto ko lang i-remind ng tao, no? Para makikita nyo naman, sabi nga natin, ang barometer nyo, sarili nyo o yung alaga nyong hayop. Let's say, for you to find out really if you're eating the right kind of food na talagang sabi nyo organic, ano, alam nyo ba magmamanifest yan sa skin nyo? Mhm. Go back to the old days na yung mga matatanda na nga, mga bata, yung mga balat nila ang Pero ang ganda kikinis, pa rin. Mhm. na mamula-mula, ganyan. O, nung araw nga sa Baguio, pag pupunta ka, may mga Highlander doon. Dito, Talaga, mapupula to. Mhm. mapupula yung ano, yung mga Makikinis. fish nila, makikinis, ganyan. Kahit naman yung sa lowland, ganun din naman eh. Naabutan ko kasi nung bata pa kami, syempre those were our time, ano, na malinis pa talaga nung araw. Kaya yan magmamanifest, miski sabihin nyo ng polluted na tayong ganun, this earth is now heavily polluted. Pero kapag you have grown your own food at talagang malinis yan, you're in the right, makikita niyo sa balat niya. Oo. Oo. At saka yung ang tiyan nyo, hindi kasing laki ng tiyan ko. Kasi nga, malinis yung kinakain nyo. Nung araw naman, wala namang ganyan malalaki tiyan eh. At saka ano po ngayon mga pagkain, talagang purong-puro mga preservatives plus may peki pa. Mhm. Oo. Yung apple lang, kumakain ako, nasa skin daw yung vitamins eh. Di hinugasan ko, kinain ko. Nako. Namanhid yung labi Oh, ko yun eh. Opo, sir. Ang Namagayo. apple ngayon, puro ano na, berde, dilaw. I-spray na ng kulay pula. Mhm. Ganon. Ano hindi Meron pa nga ano halimbawa itong papel, ukwitin ko ng heart yan, kaya pangalan ko, ukwitin ko. Gaganon ko yan sa apple, isprayan ko. E di pagtanggal niya, meron ganon siya. Mhm. Ganon po. Ganon. Oh, pero yung nabibili naman natin dito sa mga Tingnan sa groceries. Divisoria. Ayun. O di. Yun lang. Mga ka-netizen, kung kayo'y merong tanim na mansanitas, Yun na lang. Sa yan, La Union, organic. marami yan. Oo. Hindi talaga. Yun ang hinahanap ko, maliit pa. Sa La Union po. Marami. Ano ba yung klaseng Nagpunta ako mansanan? doon, binigay sa akin, aratilis eh. Ganon po ba? Akala nila na mansanin. Yung mansanitas, Ganito, yung maliit yung... parang mansanas na green na maliit. Yes, parang, hindi, no kidding. Ay, yung may malaking buto sa loob po. Yung ba Hindi ko yun? lang alam kung may buto yun eh. May buto Basta yun. alam ko lang yung labas kasi hindi naman ako makahingi eh. Ah. Pero bakit nung nagpunta tayo sa Lanya, sa grapes na farm ni sabi, meron daw sila. Meron po doon. Ganon. Nakakita kayo In fact, minsan. kumuha tayo ng bunga eh. Nakalimutan ko na lang yung kinain ko sa loob. Ay, ano yun? Yun yung Nakikagat crossbreed ako sa ng dali, tapos binigay ko na. mangga at siniguelas. Hindi yung Hindi mansanin. yun. Hindi yun, hindi Masanitas. yun. Pero meron po doon. Hindi. Kasi At- nung dating napunta ako doon sa Bawang La Union. At saka yung Meron. Sorales, Ayun, ano. hindi ko alam. Yung Sorales. Sorales is more of, ang puno nito napakataas, parang acacia. Kasi nung maliit ako, umakit ako. Ang bunga nito parang yung yung blueberry. Parang ang mahal-mahal ng blueberry, di ba? Yung 250 grams, nung bumili ako sa parang nasa 1,800 pesos eh. Oh, Oo. Galing. oh. Ganong kamahal yun. Hindi naman po yan fig Hindi. Diba naman? Ganun. Okay. Nagtataka. Ay, hindi ko pa alam yun. Parang ganun yung bunga na. Naghahanap din ako noon. Wala na ako makita noon. Yun. They call it that time is Sorales. Pero yung Sorales. dapat makuha natin yung English niyan. Sorales. Common name. Dapat. Sorales. Okay. Ayan pa, pahabol na lang. Si Miss Sidan. Ito sa baba po. Pahabol po, Miss Ana. And Sir Walter, kung golden snail na lang ang gamitin ko para sa attain ko ang 18% CP ng feeds na need ko po, gaano naman po karami ang snail na ilalagay ko po? 100 kilos and feeds na 0.55 para 50.5. oo, yan 18% ang branch. Ganto sir, ipapa-message ko na lang po sa messenger namin tomorrow kasi po may mga program po akong ginagawa para mas eksakto at balansyado po yung ating gagamitin na call para dun sa feeds po natin. Yes, so Aasahan nyo po bukas. maganda ho yung ginagawa niyo, Mr. Cobaria. I do appreciate and sometimes you are very an extraordinary
Filipino talagang you really would like to go to organic farming. Yes. Na kung opo. ano yung meron tayo, yun yung pinapatronize. In fact, yung mga snail yan is not really that hard to culture. Madali lang yan. Ang bilis. Napakadali. At O, kung- napakagandang negosyo. At Sa saka, totoo lang. ang kagandahan nito, ipapakain mo sa alaga mong hayop, fresh. So when you don't need preservatives or chemicals or whatever it is, kung tinatamad kang manggiling, bumili ka yung panggiling na di kamay na ginaganon, ilagay mo, didurog na yon. O ipakain na, may calcium ka na, may protein ka na. Kumbaga no, andun na lahat. Malaki ang matitipid mo. Kaya, ang alam mo, minsan yung ganyang pinakain na, ang malasa karne niyan. Totoo yan, malasa karne. Dahil sa protina. Yes. Yes. Okay. And panghuli na lang po. Tumabol si Gelson Mancha. Very good. Very good. Thank you po. Yan. Ako yung very good, kaya. Ay, ganun po ba? Okay. Sino Thank kaya you. very good? Ayun, pahabol po pala, tungkol po doon sa website natin. So, ay klaro lang po natin kasi may mga sumasagot po tayo dyan. May mga visitors po tayo, mga nagbi-visit na nagli-leave lang basta, hindi sila nagsasign in. Kailangan po natin i-leave yung website natin kung hindi na babasa po ng mga sumasagot dyan. Yes. At least mababalikan yung question nyo. Kasi pag ganun number lang, visiting number, number 6971, pag nakita po yun, may mga tanong kayo dyan, hindi na sila makaka-reply kasi hindi po kayo nag-sign in. Kailangan po, magli-leave kayo ng question, mag-sign in muna kayo o gamitin nyo po yung email ad nyo. Yan po. Okay. So, yan po. At sana po ay naging productive po ang ating gabi ngayon. Another topic of awareness and of course, mga pagtugon sa mga tanong ninyo. Pwede pa ho kayong mag-message sa amin. Okay. Yes, Yan at po. saka don't forget sa Sabado, for me, this is very exciting topic. Yes, livelihood po kasi tayo Yeah. pag Sabado. Kabuhayan sa kuhol, kabuhayan sa susong sinisipa-sipa lang natin. Oh, yeah. May pera pala. May pera po. Opo, abangan nyo po yan sa Sabado. Mhm. Si Marvin Jun na ba sa Nueva Ecija, sir? Ano to? Sa Nueva Ecija may WBA. mansanitas. May mansanitas ho kayo. Meron ba? Mhm. Sir Marvin, ako wala. Baka Kasi pwede sa yung amin sa Baka ibang area. yung pakisend ba yung Ibang picture. bayan. Sir Oo. Marvin, kung meron ka makikitang seedling mismo, no? Ay maka-assist ka na rin sa amin para Opo. tayo Hindi. makapag-reproduce. Ipa- Hindi, alam mo, LBC nyo maganda lang, yan. sir. Kung meron tayo, i-propagate natin kasi Yes. very rare yung mansanitas yan. oo. Tsaka at the end, magiging high value yan. Yes, i-promote natin yung sarili nating Yes, native Oh. fruits. Pwede daw ba magtanong? Sabi ni Draki raw po. Sige po. Pwede daw ba magtanong? Tapos si Ronald Mendoza joined. Aris Capistrano joined. Ano po ang yes. tanong nyo? Ano para po ang bilang tanong? panghuli na lang. Opo. Hindi, Ayan. tsaka kung may alam kayo na mga native na mga fruits natin, yung mga mansanitas, yung Ano pa soranes ba yung sinasabi iba? ko sa inyo Hindi na ko alam talaga yung mga granada, yung Ayan, meron. Alam ko yung, yan. yung mga granada, yung mga Hindi mabolo ko alam mo natin, pala yung ganyan. kinakain pala yung Yung granada. yeah. Pomegranate. Yung ganyan, no. Alam nyo, yan na i-promote natin yung sariling atin. Kasi sa ibang bansa, wala naman yan. May nagbebenta daw po. Ay, sa friend niya Siguro. sa FB. Oo. Yan. Friend daw niya sa FB yung nagbebenta ng mansanitas. Ayun. Sige po, pakita lang yung picture, bibili po ako. Makibili Yan. na lang. Ano? Mhm. Makikibili ako. Dapat At saka- may bunga na. Para Hindi, yun nga, gusto ko malaman, baka dumating ako sa age kong 30 na eh. Pwede pa natin Yeah. mapakinabawa yung bunga. Ano po? Oo. Ayan. Okay, Pablo de Guzman joined. Asa na si Yes. Drakir? Asa na po ang tanong? O, ayan po. O, kung Hindi, di man maganda. i-leave na Yung lang. mansanitas, i-post na lang niya sa Facebook natin para marami din makakita. Kasi Yan. sige. mas Opo, maganda ayan. i-propagate natin yan eh. Oo. Mhm, O ayan. Sir Marvin, i-post nyo raw po. Okay. Mukhang wala nang maipasok si Sir Drakir eh, no? O, yan. Kung ano man, i-leave na lang, ano po natin yan, sasagutin po natin. Kahit wala na po tayo sa live stream. Okay. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at sana po ay muli tayong magkarinigan at magkita-kita sa Sabado. Yan po. Final message, Sir WBA. Sana kahit paano tayong mga Pilipino magbago tayo kundi man miski pa unti-unti yung attitude natin towards yung sa team building tsaka yung being
patriotic sa ating bansa. Mhm. Well, sabi nga natin, our government have its own problem. So, why don't we help them through our small ways? Na wag na tayong padagdag pa sa kanila. Maging Oh, bahagi yeah. tayo. Magbahagi. Maging bahagi tayo, pero wag na tayong magpadagdag sa kanila para yung mga ibang tao, tayo mismo, nakakatulungan na. Ayun po, related po dito sa topic natin, kaya po ginagawa ng mga taga-scientist to, mga botanist, para magkaroon ng extra food or kung, kasi nasa century na tayo, 2030 yata, ito ay kanilang palalawakin pa. So dito tayo sa Pilipinas, tama-tama po yung sinasabi ni Mr. WBA, yung i-promote natin yung sarili nating mga hindi nakikilalang prutas na pwede nating pagkain. Yes, so, tsaka sa akin, ang pinakamagandang weather para sa akin sa Pilipinas kasi all year round pwede tayong magtanim, pwede Yes, mag-anak. opo. Samantalang sa ibang bansa, my God, pag nag-snow dyan, tapos ka na. Yes, sipag at syaga, hindi po tayo magugutom. Yan Next po. naman. Hashtag. ST. Kakandidato ka na naman. Yes. Kailan ba? 2020 o 2019? Ewan ko ba kung kailan ang election. Mayor po. Mayor na. Mayor na ba? Hindi na kapitan. Hindi na kapitan. Okay po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga viewers, mga nag-comments, shares, and of course, lahat po ng ating mga kababayan. Team Atobi po will continue